builds the house, the builders labor in vain. Tahanan ito, sinasabi ito, unless the Lord, maliban ng Diyos ang bumuo ng tahanan, ang mga manggagawa ay magpagod na dahil sa walang paguluhan. Kasi ang paguluhan ng isang tahanan ay nasa Panginoon. Kaya maging sa business, nilagyan natin ito, ang sa negosyo, ay nakakapagod na, wala ang Panginoon. Kaya yung ginawa niya, tayo, Word of God muna para tuloy masalaki ang negosyo. Amen? Ang sabi ng Proverbs 15:26, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Yun po ang sekreto. Para mag-succeed, magtagumpay ang isang negosyo, ang isang ginagawa natin, pinagkakabalaan natin, kailangan ituloy natin sa Panginoon. And this is the way of committing the business. Inuunong na natin ang sinakay. Ang sabi ng Proverbs 6, verse 6 to 8, go to the ant, its lover, consider its ways, and be wise. It has no commander, overseer, or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Ang sabi ni King Solomon, tignan niyo yung mga langgam, kayong mga tamad, hindi mo kayo ganun. Consider its ways and be wise. Kailangan magpaka-wise tayo and making a business is a wise mode. Kasi kailangan paraduin ang mga market, magpapalang, at ang pilit natin. Ang mga langgam, walang leader, walang commander, walang supervisor, kumikilo sila para sa kanilang kabuhayan. So tayo, lahat naman tayo ay may ginagawa para sa ating kabuhayan. Kaya dapat pagunahan tayo ng ating Panginoon at makikatalino tayo kung paano natin gagawin. Ang mga langgam, sa summer, doon sila naghahanap ng pagkain. Kasi alam nila, may tag-ulan. Tawa ko ba? Kasi isa tayo pag summer, lagi tayo sa beach. Okay lang naman yun. Pero kailangan din natin isipin yung future natin. So we have to save. Ang mga langgam, nagsisave sila. Ang mga Pilipino, hindi lahat. At hindi kayo yun. Alam ko may savings kayo. Diba? At ito yung pinakamaganda. Ang sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Lahat ng pangailangan natin, susuotin, inumin, kakainin, ipihan, lahat yan ipagkakaroon ng Panginoon kung uunahin natin siya sa buhay natin. So, remember yung word na unlad. Unahin natin lagi ang Diyos. Kaya kung gusto mong umunlad sa buhay, unahin mo ang Papa. Amen? Tayo po natin tumayo. Hallelujah. Tayo nananalangin. Tayo po natin pumikit. Ang mga kandilang hawak-hawak ninyo ay hindi lang pang pasalang ginawakan, kundi yan ay isang patunay na ang ating mga dalangin ay pupunta sa kataas ng Diyos at magbibigay ng liwanag sa ating mga landasin sa buhay nito. Hayaan natin na sa ilang sandali ng katahimikan, say your personal prayer to our Lord. Come on. Yes, Lord. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat ng sila ito. Papasalamat sa iyo sapagkat kahit minsan, kahit kailan, hindi ninyo kami tinabayaan o hindi ninyo kami siniliwan. Panginoon, salamat sa patuloy na pagsabay, paglingap at pag-aaruga sa bawat isa sa amin. Salamat sa patuloy na pagdating sa amin sa lahat ng Panginoon. At salamat sa mga oras na ito, Panginoon, kung saan kami nag-ating people upang saksiyan, makibahagi at makisaya sa mga may-ari po ng negosyo na ito sa kanilang pagpapasigula ng negosyo ito, Panginoon. Inuna nilang i-adding ito sa inyo. We are doing this business for your glory. Kaya ninyo, nasamahan ninyo ang negosyo ito, ang inyong presensya, ang inyong banal na espiritu, ang siyang
patuloy na manahan sa negosyo ito, and send angels, Panginoon, upang bantayan, tanuran ang negosyo ng Panginoon at lalong palaguin. Mas maraming tao ang masiyahan sa mga produkto nila, at hindi lang yung produkto, kundi yung presensya mo, Panginoon, manahan po sa tindahan na ito, sa negosyo nito. And Lord, we even pray for the business owners, Panginoon. Dalangin ko na kung paano sila nagsisimula ng pagkakaisa ng kanilang mga puso at isipan ay patuloy na pumayari sa bawat isa hanggang sa maranasan nila ang patuloy na paglago ng kanilang negosyo. At ang dalangin na ito ang simula hanggang sa lumago na maranasan ng bawat isa sa kanila na hindi lamang sila nakakaranas ng siksik, bigligat o maamaw ng pagpapala, kundi maging sa kanilang mga kasama sa pagtatrabaho at mga empleyado sa lahat ng kanilang mga nakasama. Dalangin namin ang patuloy na pagbibigay ninyo, Panginoon Diyos, ng wisdom sa mga namumuno ng negosyo nito at patuloy na pagkaloob ninyo ang katalinuhan na hatid ng kaligaya sa bawat kliyente na dadalhin nito. Salamat, Panginoon, maging sa mga staff niya, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kung lahat na aming gagawin ay iahandog namin sa iyo, hindi na namin kailangan ng pantay, kundi gagawin ng bawat isa ang kanilang tungkulin ng taos-puso sa kanila. Iniisip na sa iyo sila naglilingkod. Lord, I even pray for the customers. Panginoon, kayo po ang magdala ng mga kliyente. Mga iinom at ang pilig ng mga produkto po ng buy one take one nito, B1, T1. Dayaan mo, Panginoon, na ma-enjoy nila ang produkto, ang mga pagkain, ang mga inumin na ino-offer po ng B1, T1. At nawa, Panginoon, hindi lang yung lasa, kundi yung kapayapaan ng puso, pagdagan ng kanilang kaisipan. At hayaan mo, Panginoon, maramdaman nasa nila ang iyong banal na presensya sa negosyo ito. And Lord, I even pray na ang negosyo ito maging pagpapala po dito po sa marketplace. Hayaan ninyo, Panginoon, na magliwanag mo ang isang maglingas at maglingling, Panginoon, at makita mo lahat ng narito na kasama kayo sa negosyo ito, Panginoon. Pagpalain po ang bawat ginagawa ng kamay ng iyong mga anak, Panginoon, at ang iyong banal na presensya ang patuloy na manahan sa lugar na ito, ngayon, magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Parang pagkalala niya, Panginoon.